Tayo mga kumbaga nakaugat na, okay lang sa atin. Medyo kaya pa natin. Pero yung mga newcomers, imposible. 20 taon nang naninirahan sa Canada si Erwin. Hindi man pirmi sa desisyon ngayon. Minsan, naiisip daw niyang mag-early retirement sa Pilipinas dahil sa mga hamong mas ramdam na ngayon sa Canada. Cost of living, napakataas. Tapos yung rate naman ng salary hindi tumataas. In the Philippines siguro, doon at least mura kung may pension ka. Sapat na siguro. Kung pinag-iisipan pa lamang ito ngayon ni Erwin, isa sa bawat 5 immigrants sa Canada naman ang pinipili ng mga ibang bansa o umuwi sa bansang sinilangan ayon sa bagong report ng Institute for Canadian Citizenship o ICC. Nakikita ko siya by Facebook sa mga social media. May higpit atang IRCC, ang rules ng Canada. And then yung iba nahihirapan ng makahanap ng trabaho, lalo na yung mga student. Nahihirapan sila. Sa pag-aaral ng ICC at ng Conference Board of Canada na sinuri ang datos mula 2020, nakita ring dumarami na bilang ng immigrants na umaalis sa unang 5 taon nila sa Canada. Immigrants are increasingly disappearing from the country, but sadly our shortages in housing, in the housing workforce, in early childhood education, and in healthcare, those needs are not disappearing. Nananawagan Martes ang ICC sa federal government. Isagawa ang mga strategiya para makapang-engganyo pa ng newcomers, partikular ang mga economic immigrants na posibleng pinag-iisipang umalis na rin daw ng Canada. Canada needs to recognize that we provide services not just for people who are in need, but that we are in need of them. And so we need to have services that sell them on Canada as a place to stay and to contribute their talents in the long term. Aminado naman ng Immigration Minister na mas marami pa ang pwedeng gawin para panatilihin ang highly skilled immigrants dito sa bansa. Pero idiniing patuloy pa ring nakatatanggap ang Canada ng top talents mula sa ibang bansa. I don't want to deny the mobility of those people because it's a right, but it's also a fact that we tend to attract people that have the skills and capacity and the ability to move. And so, it's something that comes with a bit of a conundrum, but I think it is something that we continuously work to retain. Inanunsyo kamakailan ng federal government ang pagbaba sa bilang ng tatanggaping permanent residents kada taon, matapos ang tila pagtamlay ng suporta ng publiko sa immigration na sinisisi ng marami sa affordability crisis. Pero ayon sa ICC, hindi immigration ang ugat ng problemang ito. If they are being driven away, that is not something to celebrate because we have one less renter to compete with. That also means that we have one less carpenter to build the housing, one less trucker to keep commerce going. If we remove 10% of the immigrants from Canada, from a hospital, for example, we'd remove 10% from the waiting room and 35% from the staff room, and I'd invite Canadians to do the math on which option is beneficial for our future. This is my dream country, kaya talagang pinupush ko na dito. Lahat naman na nagpupunta rito, mahirap in the beginning, di ba? And then afterwards, magiging used ka na sa system ng buhay dito. And then, from there, pwede ka nang umangat. Teresa Redula, Omni News, Toronto.